Kilabot sa likod ng nota. Magandang gabi sa lahat ng tagapakinig. Itago na lamang ninyo ko sa pangalang Jacinta. Isa akong guro sa mababang paaralan sa San Miguel, Catanduanes. Payapa ang aking buhay. Tahimik at kuminsan ay nakakabagot. Ngunit may isang gabi na sumira sa katahimikang yun. Isang gabing pilit kong nililimot, ngunit patuloy na sumusunod sa akin, gaya ng isang anino na ayaw mawalay. May pinsan akong tinuturing ko na isang tunay na kapatid. Lalaki siya at simulat sa pool, hindi niya tinago ang kanyang tunay na pagkatao. Mabini, mahinhin, at may kakaibang aliw sa pag-aayos ng buhok, sa sayaw, at sa mga kulay rosas na bagay. Ang pangalan niya ay Aurelio. Bata pa lamang kami, sabay na kaming pinalaki ng aming lola Amunda sa lumang bahay sa Baras. Isang bahay na amoy kahoy na luma. May kisimit dingding na binutasan ng panahon at ng mga insekto. Pagkalipas ng ilang taon, lumipat si Aurelio sa Maynila upang magtrabaho. Ako naman naiiwan sa lalawigan. Madalang na ang aming pag-uusap, ngunit tuwing undas, umuwi siya upang dalawin ang puntod ng kanyang ina at magalay ng bulaklak sa sementeryo ng San Andres. Lagi niyang sinasabi, "Jacinta, kahit kailan, dito pa rin ang puso ko." At tatawa siya. Tila walang problema. Tila ligtas siya. Nung nakaraang taon, hindi siya nakauwi. Hindi siya nagparamdam. Wala rin sinasabi ang kanyang mga kaibigan sa Maynila, kaya inakala ko na baka abala lang siya sa kanyang trabaho. Hanggang sa isang araw, isang matandang babaeng kumatok sa aming bahay. Kilala ko siya, si Aling Tarsila, dating kapitbahay nila Lola. Jacinta, Sabi niya, nakita ko si Aurelio kagabi, tabi ng simbahan. Tila ba hinahanap ang kanyang daan pa uwi? napakunot no ako. Paano nakita niyo siya? Eh akala ko nasa Maynila pa siya. Umaling si Aling Tarsila. Ibang-iba na ang kanyang anyo. Maputla, tahimik, hindi umimik. Hindi siya tumugon na tawagin ko ang kanyang pangalan. Basta naglalakad lang siya palayo, papunta sa libingan. Kilabutan ako doon. Kinabukasan, napagpasyahan kong pumunta sa lumang sementeryo. Ang damoy hanggang tuhod, ang hangin ay malamig sa kabila ng sikat ng araw. Wala akong tiyak na hinahanap, ngunit napahinto ako sa isang sulok. Sa tabi ng isang nitso na inukit sa marmol, ang mga pangalan, Aurelio T. Morales. May nakapagsindi ng kandila, may mga puting rosas na halos malanta na. Hindi ko alam kung paano ako napaluhod. Hindi ko rin alam kung paano tumulong ang luha ko nang wala akong maalalang sinabing patay na siya. Wala ni isa sa amin ang inabisuhan. Wala akong naalalang burol. Wala akong puntong tinawagan upang sabihan ng kanyang wakas. At gayunpaman, narito ang kanyang pangalan. Narito ang kanyang kalungkutan. Narito ang kanyang katahimikan. Lumipas ang mga araw. Tila naging normal na muli ang lahat. Ngunit pagsapit ng alas 10 ng gabi, may mga yabag akong naririnig sa aming pasilyo. Minsan may marahang pagkatok sa pinto. May pabangong dating ginagamit lang ni Aurelio. Amoy lavender at kaunting citrus. Minsan, sa salamin ng banyo, may aninong tila ako. Ngunit mas payat, mas maputla, at palaging nakangiti. Nagpatuloy ito tuwing Oktubre. Lagi tuwing malapit ng undas. Parang paalala. Parang panawagan. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng mga lumang sulat, natagpuan ko ang isang sobre. Wala itong selyo.
Hindi ito dumaan sa koreo. Nakapangalan ito sa akin. At sa loob nito, may liham na ang sulat kamay ay pamilyar. Jacinta, kung sakaling hindi na ako makabalik, huwag mo na akong hanapin. Sa lugar kung saan malamig ang lupa at tahimik ang paligid, doon mo lang ako muling matatagpuan. Huwag kang malulungkot. Huwag mo akong lilimutin. Dahil kahit sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang aking tahanan. Hawak ko pa rin ang liham na iyon, bahay na naluha at panahon. Sa tuwing binabasa ko ito, narinig ko ang paborito naming kantang lumalabas sa transistor radio. Isang lumang himig ng paghihintay, ng lumbay, at ng paalam. Mula noon, tuwing undas, hindi lang ako nagdadala ng bulaklak. Nagdadala rin ako ng kwento. Kwento naming dalawa. Kwento ng mga tawa. Kwento ng isang lalaking hindi kailanman natakot magmahal. Kahit pa hindi siya tanggap ng marami. At kung minsan, pakiramdam ko may kamay na humahawak sa akin habang naglalakad ako sa sementeryo. Marahan, banayad, at pamilyar. Alam ko na hindi ako nag-iisa. Itago na lamang ninyo ko sa pangalang Mauricia. Tahimik lang akong estudyante, pero simula nung nag-grade 9 ako, nagbago ng pananaw ko sa mundo dahil sa isang karanasan na kailanman hindi mawawaglit sa aking isip. Ito yung nangyari nung sumali ako sa Girl Scout Camp sa aming school. 2 araw at 1 gabi kami mag-i-stay sa loob ng eskwelahan sa Balawan, La Union. Kahit ayaw ng tatay kong si Amado, nagmakaawa ako sa kanya. Halos tumuhod nga ako sa kanyang harapan para lang ako'y payagan. Nung unang araw pa lang, marami na kaagad kaming narinig ng mga nakakatakot mula sa mga mas naunang batch ng scout. Sinasabi nila na sa lumang music room na nasa tabi ng isang matandang balete, may insidenteng biglang tumugtog ang lumang-lumang piano, 8:00 ng gabi. At ang mas malala pa, sirang-sira na yung piano na yun. Matagal nang hindi nagagamit. Sabi pa ng school guard na si Mang Cirillo, narinig niya mismo ang tunog habang nag-ronda siya at nakuha pa raw niya sa cellphone ang mahinang tugtog parang isang piyesa ni Beethoven. Pero wala siyang nakita kung sino ang tumutugtog. May isang kwento rin ang dating troop leader na habang nag-CR daw ito sa 4th floor, may narinig siyang mahinang boses na parang bulong sa kanyang tenga. Alis ka na, bago ka pa isunod. Wala raw ibang tao sa palikuran noon. Agad siyang tumakbo pababa. Hindi na raw niya itinuloy ang pag-ihi dahil sa labis na takot. Noong unang gabi, halos hindi kami mapakali sa sobrang excitement. Pinagplanuhan ko pang ang yayain ng aking mga kaibigan na mag-goose hunting sa dilim. Pero may mga guro sa paligid, nagbabantay sa bawat sulok. Hindi rin namin natiis ang antok, kaya natulog na lang kami mga bandang 12:00. Pero 3:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. Para may narinig akong mahinang yabag na para bang walang sapin sa paa. Pagbukas ko ng aking mga mata, nakita kong ilang kasama naming scouts mula sa 2nd floor. Nagsisiksikan sila sa aming tent. Umiiyak ang isa sa kanila. Natawagin na lang natin na Elisa. May naglalakad sa paligid ng tent namin, sabi ni Elisa. Parang babae, pero hindi ko makita yung mukha. Paano siya makakalakad sa hallway? Ang sikip-sikip kaya. Tapos hindi siya tumitigil, paikot-ikot lang. Hindi na kami nakatulog pagkatapos noon. Nagkwentuhan na lamang kami ng mga nakakakilabot na kwento na narinig namin sa eskwelahan. Sa ikalawang gabi, pinayagan kami ng aming mga leaders na maglibot-libot basta bumalik lang daw kami bago mag-10:00 ng gabi. Magsasaya raw kasi ang mga guro sa kabilang building. Kami nila Eugenia, Felicitas at Honorata ang nagdesisyong dumaan sa lumang music room. Katabi ito ng isang nakakapanidig balihibong balete sa bandang likuran ng silid-aklatan.
May isa pang music room sa ikatlong palapag ng bagong gusali, pero mas interesado kami sa luma. Ako lang sa grupong nakasuot ng kulay lilang t-shirt. Lahat sila naka-scout uniform pa. Palusot ko pa sa sarili ko, wala to, excitement lang to. Pero pagkaakyat pa lang namin sa second floor, ramdam na kaagad ang kakaibang lamig. Parang may tumatagos sa balat. Tahimik lang ang paligid. Wala ni isang anino sa pasilyo. Pero habang paakyat kami sa hagdanan, biglang bumukas ang ilaw sa hallway ng second floor. Sabay tumunog ang isang note sa loob ng music room. Tunog piano. Tunog malalim. Tunog na hindi dapat nangyayari. Sa sobrang pagkagulat, napalingon kami pababa. May isang guro pala na nakakita sa amin mula sa first floor. Sumigaw siya. Hoy! Bumaba kayo dyan! Hindi kayo dapat nandyan! Agad kami bumalik sa building namin. Walang nagsalita. Parang may humigop ng aming mga boses. Habang bumabalik kami dun sa quarters, nag-scroll si Felicitas na mga kuha niyang larawan sa kanyang phone. Tawa pa nga kami ng tawa habang pinapanood yung mga candid shots namin. Hanggang sa dumating siya sa isang litrato. Nasa hagdanan kami noon, paakyat sa third floor. Sa pinakalikuran ng grupo, may isang babae. Matangkad, nakalilang t-shirt, mahaba at unat ang buhok. Walang duda, hindi siya kasama sa grupo. Ako lang yung nakasuot ng ganong klaseng damit at nasa unahan ako, katabi ng aking isang kaklase. Wavy yung buhok ko, hindi unat. Walang gustong magsalita, pati si Eugenia, nahulog ang hawak niyang phone sa lapag. Sakalang siya nakagalaw nang inutusan siyang i-delete yung litrato. Agad naman niyang binura, nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Baka sundan tayo. Baka kunin ang mukhang nahuli sa litrato. Pagka-uwi namin, lahat kami ay nagkasakit. Nagkalagnat, nagkaubo, parang sinisipon ng kaluluwa. Hindi kami pumasok ng buong linggo. Nung balikan ko ang lugar, ilang buwan pagkatapos, sarado na yung lumang music room. May nagkwento sa akin, may isang estudyante raw na tumalon mula sa third floor dahil nabaliw sa pressure sa recital. Nakasuot daw siya ng isang blouse, lila, at mahaba ang kanyang buhok. Sabi nila, hindi pa rin natatapos ang tugtog niya. Tuwing gabi, kapag madilim at tahimik na, parinig mong tinutugtog ang isang note. Pabigla, paikot, paulit-ulit, parang humihingi ng tulong. At simula noon, tuwing may camping sa eskwelahan, walang lumalapit sa music room. Ang sino mang sumubok, laging may kasunod. Kung hindi litrato, panaginip, o isang bulong mula sa dilim, isang kanta. Tapos ikaw na. Hanggang dito na lamang po. Huwag yun na po sanang balakin pa ang ghost hunting. You want it? Nasa line of 20s pa rin ako noon, nag-decide ako na magsulo ng bahay. Dahil pabahay kami, na kung saan ako nagtatrabaho club noon. Nasa city kasi kami. So, dahil city, mahal ang mga renta. Yung pinuntahan kong real estate na kung saan ako nagpahanap ng bahay is customer ng club namin yun. And nakahanap ng apartment na hindi na kailangan mag-taxi, pwede naman lakarin hanggang club namin o trabaho ko. Tapos eto na, pupuntahan na namin yung apartment para tingnan. Kasi ganito dito i-assist ka muna nung real estate doon sa bahay. And then ipapakita mo na sa yung condition, kung anong klaseng apartment na titirahan mo or yung sinasabi natin recommend nila. So syempre, pupuntahan namin yung apartment. May hawak akong papel about sa details ng apartment. And then doon sa buong building na yon, ang dami, of course, room. Apartment na rin, ganon. Nasa 9th floor yung titingnan naming apartment. And then doon sa building na yun, sa dami ng every floor, at daming kwarto. Siguro mga, hindi naman kwarto, kundi parang condo apartment siya.
kundi tatlo yata ang bakante, pero ang target ko, yung nasa 9th floor kasi nga, mura siya. Talagang halos kalahati na yung presyo, yung monthly na renta, kumpara doon sa 2 apartment na bakante pa. So yung mga panahon na yon, hindi ko pa alam yung kung bakit mura ang renta ng apartment lang na yon o yung pinto lang na yon. Yung mga bagay-bagay na kung bakit siya nagmura, dahil may nangyari, or masasabi natin parang accident apartment na, o kaya may nangyaring krimen. Hindi ko pa alam yung mga bagay-bagay na yan. Wala pa akong idea sa mga bagay-bagay na yan. Basta, ang target ko ng mga panahon na yan is kumuha ng apartment na mura dahil nga mahal ang mga rental sa city. Tapos eto na, nasa pintuan na kami ng apartment mismo. Kasama ko yung nag-a-assist, diba? No? Binigay lang sa akin yung susi. Ibig sabihin, ako ang magbukas ng pinto. Pagsaksak ko pa lang ng susi, para may humawak sa kamay ko bago ko ikutin yung susi. Sabi ko, ano yun? Parang dito lang yung namanhid sa kamay ko, pero parang hawak talaga siya. So, nang binuksan ko na yung pintuan, pagkaganong ko sa pintuan, parang may sumalubong sa aming hangin. Hangin talaga, na mismo yung assistant na sumama sa akin, pati siya nagulat. Parang ganon. So, sa isip-isip ko, bakit nagkahangin, ano? Ito naman is na-realize o naisip ko na lang right after yung mga, nung tinirhan ko na siya, hindi nakaranas na ako ng kung ano-ano. Kumbaga, na-recall ko lang na, kaya bakit nagkahangin? Sarado naman yung mga bintana sa biranda. Saan galing yung hangin? Kumbaga, iisipin mo. Di eto na, tinignan ko yung toilet, tinignan ko yung, ano bang tawag nito, kitchen, tinignan ko yung 2 kwarto. Talagang the condition is okay. Maganda siya. And then, isa lang ang pinagtataka ko kung bakit meron sa isang lugar doon na parang sa may parking lababo. Parang may nakalagay na abo. Yung ibig sabihin parang kakasindi lang ng insenso. Pero walang insenso nakalagay doon. Malalaman mo yan kahit punasan, di ba, no? So, tapos isa pa, bakit amoy insenso yung kwarto? So, yung mga bagay-bagay na yan is paging parang question mark pa lang sa akin. Kasi nga, hindi ko naman alam yung mga kababalaghan na yan, na sinyalis yan na may nangyari dyan sa kwartong yan, o kaya dyan sa bahay na yan, o sa apartment na yan. De, eto na. De, ibig sabihin, nagkapirmahan na. Kinuha ko na yung sponsor ko, yung nag-guarantee sa akin, and then kinuha ko na yung bahay. Kasi nga, ang lapit talaga. Ang ganda ng bahay, ibig sabihin, hindi na ako gagastos masyado sa taxi kung magta-taxi man. Kaya naman lakarin. Ang laking tipid, kumbaga. So, first day ng tira ko doon, naglagyan ko ng mga asin, mga asukal, bigas, or something na ganon. Kinuha yung mga gamit ko, or something na ganyan. Na-arrange ko yung mga ganyan, pati TV. Wala naman. Nung pang 1 week yata, or going to 2 weeks na akong nakatira doon, doon ako nakaramdam na mga kung ano-ano. Una kong naramdaman yung TV ko. Kasi ang TV noon hindi kasing nipis ngayon, di ba? Yung TV noon parang drum pa siya, yung mataba yung likod. Pero malaki na ang TV ko noon, nasa size 32 na. Di eto na, wala yata kaming pasok noon, galing akong rehearsal, sa bahay lang ako noon. Kain, tulog, dood ng drama. Siyempre, wala naman akong iniisip dahil wala nga akong idea sa mga nangyari nung apartment na tinirhan ko na yun, kung anong nangyari nung nakaraan. So, komportable akong nakahilata lang sa kwarto, sa kama ko, and then nanonood ako ng TV. Di eto na, patay na yung ilaw dun sa kusina ko. And then, of course, yung patay na yung ilaw sa loob ng kwarto ko, na isang ilaw lang na kulay dilaw ang nakasindi. And then, yung liwanag na lang ng TV. So, ganito, wala namang naisip, kumbaga parang nakakatakot naman kung lahat, ano ba tawag dito, patay yung ilaw. So, binuksan ko yung ilaw ng kusina dahil pagbukas yung ilaw ng kusina, medyo kuha yung reflect ng liwanag ng kusina pasok doon sa kwarto ko. So, eto na, ito makakatulog na ako nito. Pinatay ko yung TV kasi inaantok na ako Hindi ko lang alam kung dala talaga siya ng antok. Di kinuha ko muna yung remote control, di pagkapatay ko ng TV, doy.
nakakita ako ng reflection sa loob ng TV na babaeng parang nakalugay ang buhok. Hanggang dito lang. Tumatayo yung balahibo ko, naalala ko eh. Reflection talaga na nakaganon siya. Yung parang nakaganon siya o parang nananalamin siya sa TV. Sabi ko, ano yun? Parang nalimpungatan lang or lalalang ito ng antok. Siguro ganon. Eto na, isa yun sa mga naramdaman ko, mga kababalagang pangyayari dun sa bahay na yun, sa apartment na yun. At eto yung pangalawa. Kasi yung ano bang tawag, lutuan doon sa kusina namin. Ano bang tawag dito? Pag sinindihan mo yung lutuan yung pang-apoy, tumutunog yun. Bago lumabas yung apoy. Tik-tik-tik-tik. Yung ganun talaga ang tunog. Ganun din ang pangyayari. Parang nanonood ako ng TV noon. Naghahanap, nangangapa lang ako ng antok. Naririnig ko siya na parang may sumisindi sa apoy. Tik-tik-tik-tik. So, ano yun? Siyempre, bumangon ako para tingnan. Mamaya, di ba, para sumindi yung apoy. Wala. Masing tunog lang ang naririnig ko. Yung pangalawa na yun, ito na tayo sa pangatlo. Ganito yun. Galing akong work noon. Kasi gabi ang trabaho namin noon. Of course, paumaga na ako. Ano bang tawag dito ang natutulog. Di syempre, binubuksan ko muna yung TV kasi kung ano yung mga nararamdaman ko eh. Kung mga tineso, medyo parang dinadaga na rin ako. Parang hindi ito yung parang ganon, di ba? So, kinagawian ko yung hindi ko na pinapatay yung TV, pampaantok. Kumbaga, bahala na, tina-timer ko na lang siya. Kung halimbawa, 1 hour bago makatulog, pag nakatulog ako, timer na lang yung TV para mag-off. Eto na, kahit noong pa man, talagang mahilig, hindi talaga ako nakakatulog nang nakatihaya ako. Lagi ako nakatagilid ng konti niya. Ano yan eh, parang gawain ko na yung pagtutulog. Hanggang ngayon, hindi ko kayang matulog na nakatihaya. Nung nakaganon ako, tapos bukas yung TV, pagaw na rin yung antok ko. Bigla akong nalimpungatan na gano'n. Yung parang gano'n. Day, parang hindi ko lang alam kung malikmata o alimpangutan lang. May nakita akong babaeng nakaupo. Nakatingin din siya sa TV. Nakaganon talaga siya. Oh. Eh din hanggang dito lang, yung niya, hindi ko, pilit kong tinitingnan yung mukha eh. Ano itong mukha? Parang buhok na nakaupo siyang gano'n na nakatitig sa TV doy. Tsaka pa parang tinititigan ko siya, yung buong katawan ko, hindi makagalaw. Parang gano'n lang ako ng gano'n. Parang, ay ano to, sino tong nakaupo na to? Yung parang gano'n. Hindi ko talaga naigalaw yung buong katawan. Hanggang sa naalala ko dati, na sabi nila pag hindi mo raw magalaw yung katawan mo, yung lalaki ng paa, kailangan ganunin mo siya. Ginawa ko yun, pak! Parang bigla akong nagising na nalimpungatan nga ng konti na parang wala naman. Naabutan ko pang nakasindi yung TV namin. Ganon. Hindi nangyari yung mga yun. Sige, di ko alam kung 1 month na ako dun sa bahay niyo o lagpas 1 month na yata. Or something na ganon. Di, ito pa isang pangyayari na talaga masasabi ko parang hindi ko makalimutan. Ganon din, nakahilata ako sa kama. Paa naman siya. Naglalakad na parang hindi buat yung kamay. Sam! Ganon din, pananigas na naman ang katawan ko, hindi na naman ako makakilos. Siyempre, ang dami ko nang naranasan.